ang mabigyan ng panibagong pagkakataon na makabalik sa show business at magampanan ng kanyang dream role ang hiling ng komedyanteng si Whitney Tyson na minsang kinagiliwan ng mga manonood noong mga dekada 90. Ayon sa komedyante na unang nabigyan ng pagkakataong umarte sa gag show na Going Bananas noong dekada 80, marami pa raw siyang pwedeng ipakita sa mga tao na hindi pa nadidiskubre sa kanya bilang aktres. Sa ngayon ay patuloy itong umaasa na balang araw ay magkakaroon siya ng pagkakataon na muling makapagpatawa o makaarte sa mga palabas sa telebisyon at pelikula. Nakilala si Whitney bilang komedyanteng may maitim ang balat at duling ang mga mata. Nadiskubre siya ng isang talent scout matapos makipag-away sa isang bar sa Angeles, Pampanga, ang lugar kung saan ito siya lumaki. Kwento niya, medyo nakakatawa daw ang pagkakadiskubre sa kanya ng isang talent scout. Noon sa kanilang lugar sa Pampanga umano, ang mga maitim na kagaya niya ay hindi pinapayagang pumasok sa mga disco o bar ng mga mapuputing tao. Noong minsang sinubukan naman niyang pumasok sa disco ng mga mapuputing tao, pilit umano siyang pinapalabas. Giit ni Whitney na residente siya doon pero bakit ayaw siyang papasukin hanggang sa makipag-away na siya sa mga Amerikano sa loob ng diskuhan. Subalit dahil sa hindi ito gaanong maalam sa pagsasalita ng Ingles, tinagalog niya ang mga kano at sinagot niya ito ng dire-diretso. Isang talent scout pala ang naroon din sa diskuhan at tila natuwa sa pagkaprangka ni Whitney. Nilapitan siya ng naturang talent scout at inalok na magtungo sa Maynila upang maging artista. Ang screen name ni Whitney o Bunny Fowler sa tunay na buhay ay hango sa pinagsamang pangalan ng sikat na mga awit na si Whitney Houston at dating heavyweight boxer na si Mike Tyson. Sa 2 dekada niya sa industriya, napanood na si Whitney sa mga pelikula katulad ng Yes Darling, Walang Matigas na Pulis 2 noong 1997 bilang sidekick ng dating sexy star na si Rosanna Roses. Gayon din sa mga programa sa telebisyon gaya ng Richard Loves Lucy noong 1998, Tropang Trompo noong 1994, Mara Clara noong 1992 at Going Bananas noong 1988. Noong 2012, naging laman ng balita sa Whitney na humihingi ng tulong matapos masunog ang kanyang bahay sa ilalim ng tulay ng nagtahan sa Santa Mesa, Maynila. Marami ang nagulat dahil sa nadiskubre ng maraming mga Pinoy na ang dating nagpapatawas telebisyon at pelikula ay sa ilalim na lang pala ng tulay nakatira. Sa kalagayan ni Whitney Tyson, mahalata na wala siyang masyadong naipundar o kung meron man ay maaaring naibenta na niya ang mga ito. Dahil sa sunog, napilitan si Whitney na magpa-relocate sa San Jose del Monte, Bulacan kung saan doon siya naninirahan magpasa hanggang ngayon, kasama ang kanyang ina. Noong taong 2018, pinag-usapan din ang naging panawagan niya kay Coco Martin na bida ng seryeng Ang Probinsyano. Natuwa ang maraming mga tagahangin ni Whitney dahil agad na dininig ni Coco Martin ang kanyang panawagan. Naging isa si Whitney Tyson sa mga cast ng Ang Probinsyano sa loob ng ilang taon, kaya naman noong mabalitaan niyang matatapos na ang serye, isa si Whitney sa pinakanalungkot at natakot. Pero sa kabila nito, nananatiling positibo si Whitney Tyson kahit hirap siya ngayong makahanap ng trabaho para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. Ayon sa komedyan, hindi na nasundan ang trabaho niya sa pagkatapos ng FPJ's Ang Probinsyano ni Coco Martin noong August 2022. Paulit-ulit umano siyang tumatawag kay Cory Vidanes ng ABS-CBN subalit magpasa hanggang ngayon ay wala pa itong natatanggap na proyekto. Umaas din siya na magiging parte siya ng bagong serye ni Coco Martin na Batang Quiapo subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa nagpaparamdam ang aktor sa kanya. Ayon kay Whitney, nakaipon naman umano siya sa ilang taon niyang pagtatrabaho sa Ang Probinsyano, subalit matapos ang Probinsyano ay wala na ding dumating na pera sa kanya. Patuloy din siyang gumagastos kasama ang kanyang ina kaya nauubos din ang kanyang naipon sa loob ng ilang mga taon. Sa ngayon ay naninirahan si Whitney Tyson kasama ang kanyang ina sa isang relocation site sa San Jose del Monte, Bulacan nang nasa ilang taon na rin. Habang walang trabaho si Whitney sa telebisyon, tumatanggap siya ng mga rackets mula sa mga piyesta at birthday para magpatawa. Ang kanyang nagiging bayad sa mga ganitong racket ang siyang ipinagtatawid nilang mag-ina sa kanilang araw-araw na gastusin at pambili ng kanyang gamot. Lingid sa kalaman ng marami, si Whitney ay may diabetes at myoma. Kaya mapapansin din ang biglaang pagbaba ng kanyang timbang kumpara noong maganda pa ang kanyang karera sa showbiz. Noon kasi umunoy napakalakas nitong kumain at wala siyang preso at wala siyang preno sa pagkain ng kung ano-anong masarap na pagkain. Ito yung para sa sugar ko. Ito yung gamot sa sugar. Tapos ito yung gamot ko sa cholesterol. Tapos ito yung cholesterol din. Sa gabi yung isa, sa umaga na yung isa. Ito yung sa myoma ko. Ay, yung tatay niya po patay na matagal na. Tagal na. Ano pa lang yan, 18 months. Paano niyo po nakilala? Nung po nagtatrabaho ako sa loob ng base sa pang-house girl.
kaibigan po yan ng amo ko. Nung paalis na po yung amo ko, pinakilala sa akin. Ngayon, ang sabi niya, huminto ka na magtrabaho, magsama tayo. Eh, pumayag naman po ako kasi mabait, nakakatulong siya sa akin. Nagsama po kami ng 18 months. Tapos, ang sabi niya sa akin, magpapakasal kami, hintayin ko lang siyang bumalik. Eh, diferensya po, yung asawa niya, hindi siya binigyan ng divorce. Kaya ang ginawa po niya, pagdating doon sa Amerika, siguro na aburido siya dahil nag-aantay ako dito sa Pilipinas. Eh, nabangga po siya. Lasing. Aking buhay dito sa mundo, tatanggapin ko kahit masakit dahil bigay nyo. Pero bakit nyo naman po kinuha? Para nga po akong luka-luka pa nagsisinga eh. Kasi ngayon po hindi ko nga mapigilan yung luha ko dahil ito nangyari sa buhay ko. Nag-zero balance ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Talaga? Zero, ah? So, ang ginawa ko, tinawagan ko yung kaibigan ko sa Isabela na kung merong bang maibigay na trabaho. O di kaya, dadala niya ako ng kahit magkano dito para may magamit kami ng iba. Ang ginawa, pinapunta na lang ako sa may Baliwag, SM Baliwag. Doon kami magkita kasi lumuwas sila ng Maynila. Sinundo nila ako para madala ako doon sa kaibigan niyang dating mayor. Nag-birthday yun, so nag-show ako ng konti doon. Binigyan naman ako ng 10,000. Okay naman. So, pagbalik ko, nakabili ako ng yung mga gamot-gamot ko kasi kailangan ko kasi makabili ng gamot, box. Kasi pagdating nung yung time na zero balance, minsan nananalo naman ako sa loting ba yun? Loting. Tumataya ka na lang. Tumataya ako. Nananalo na. May blessing. Araw-araw, gabi-gabi, dinadasal ko na bukas may tatawag na sa akin para sa trabaho. Bukas, may tatawag sa akin or may pupunta dito, bibigyan ako ng pera para may ipon ulit ako. Bukas, may tatawag sa akin or dadalhin ako para magkaroon ako ng trabaho. Patawag nila ako. Uy, baka naman magkaroon ako ng trabaho. Sasagot siya, wala pang slot para sa'yo, Ate Whitney. Gano'n siya. Wala pang slot. Maghihintay ka na naman. Kung kailan ka magkakaroon ng slot. So, tawag ako ng tawag. Bukas, pagkising ko, may tatawag. May trabaho ka. Bukas, may tatawag. Or may pupunta rito, susundin ako, may trabaho ka. Yung ganun ba, yung bibiglayin ako? Na, alika na, taping ka, ganun. Okay. Puntahan mo ako dito, or di kaya tawagan mo ako sa aking cellphone. Nang sa ganun, magkaroon na ako ng racket, ikaw ng manager ko. Kung gusto mo, magkapirmahan pa tayo bilang manager talent. Manawagan mo. Kailangan ko ng trabaho. Badly needed nga eh. At this point, no? Kailangan talaga. Kailangan talaga trabaho.